Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Sa oras na ito ay muli hayaan natin na marinig yung mensahe na nais pong ipaabot sa atin ng ating Panginoon. Lalo naman sa ating kapanahonan ngayon, our day-to-day Espiritus, ito yung sinabi ng Apostle Pablo kay Timoteo, 2 Timothy chapter 3 verse 1 hanggang verse 5, binigyan tayo ng paalala ni Apostle Pablo. Napakadelikado ng ating panahon ngayon. Ito yung kanyang prediction. Magiging sa ibang salin ay perilous day. Ito yung naranasan natin ngayon. Ang atin yung kalalagayan ngayon ay hindi na normal, yung normal. Yung atin hong bahagi sa iniintay natin ayon sa hula ng sinabi ng mga propeta ng Diyos sa Biblia, sa Old Testament, sa New Testament, almost more than 90% talaga. At atin nung napatunayan na yung salita ng Diyos is inerrant. Even yung kanyang mga pangako sa atin ho, karanasan natin yan eh. Yung pangako ng Diyos sa atin ay tunay at totoo. Hindi siya sinungaling na Diyos. Kaya nga siya ay tinawag na Diyos ng kaliwanagan. At tayong mga mananampalataya, ayon mismo sa ating Panginoong Hesus, tinawag niya tayo para tayo ay maging asin at liwanag sa sanlibutan ito. Kung dati tayo ay bad influence, ngayon ho, nung nakilala natin ang ating Panginoon, nung siya ating tinanggap at pinanampalatayan natin bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas, tayo po ay nakipagkaisa sa Kanya. Kaya bahagi ho sa karanasan natin doon sa sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino mang nakipagkaisa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya bago na. It is an evidence that we are legit followers of Christ. Kaya napakalaga ho, pinanghahawakan natin yung aral patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi doon po nakasalalay yung pundasyon ng ating pananampalataya ngayon. Kaya sinabi mismo ni Apostol Pablo, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At yung atin naman pakikinig ay bunga ng pangangaral patungkol kay Kristo. Romans chapter 10 verse 17. At binanggit din niya ang tumatawag sa Panginoon. Sino pong Panginoon? The Lord Jesus Christ, capital letter P, ay maliligtas. Kaya si Santiago naman, nagturo siya, faith without action is dead. Hindi makapagliligtas. Dahil ang diablo man, ang mga demonyo, sumasampalataya din eh. Ano yung pagkakaiba? Nanginginig pa daw eh. Nakita natin yan doon sa mga pangyayari ng ating Panginoon ay nandito pa sa sanlibutan. Pero ang pagkakaiba, hindi sila sumunod doon sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi nila sinusunod yung salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga po yung pag-uusapan natin.
At nawa maging aware tayo. As a under shepherd ng ating Panginoon, ito po t-shirt na suot ko ngayon. Ito po ay t-shirt namin sa Laguna for Jesus Movement. Ang natatandaan ko siguro, mula noong inununsad ito sa mga ito, 3 beses lang ako na hindi naka-attend. Pero nung umpisa, naalala ko yung pahayag ng Panginoon ang Laguna ay magiging daluyan ng pagpapala sa marami. Kaya nanawagan yung aming bisya ng unity sa Body of Christ dito sa lalawigan ng Laguna. Kaya meron nung kaming elders of the province. Merong mga chairman sa bawat bayan-bayan. Ako personally, to God be all the glory. Para maunawaan natin sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Twice ako na naging chairman dito po sa bayan ng Victoria ng mga pastor. Yung unang nabuo ang samahan dito sa bayan ng Victoria, ako ho yung kauna-unang chairman na itinalaga ng ating mga pastor dito sa bayan ng Victoria. Hindi po ako namersa, hindi po ako namilit. Sa mga panahon na yung issue sa buhay ko, ang nagpe-persecute sa akin ay yun mga kapwa ko din mananampalataya. Twice ako naging chairman, hindi ko po ipinilit yung aking sarili. In-endorse ako ng mga kapwa kong mga pastor dito sa bayan ng Victoria. Yung nga lang po, yung akin yung pananaw, as a under shepherd ng ating Panginoon, kung meron tayong model na tinutularan, ay napakahalaga, katulad na sinabi ni Apostle Pablo, follow my example as I follow the example of Christ. Kung may usapin, ang bawat mga pastor, lalo na kapag problema pagdating doon sa mga kawang pinagkatiwala sa atin, hindi ko kasi maiwasan dahil nga walang tamang ugnayan o relasyon, ang mga pastor, hindi maiwasan yung proselyting. Alam niyo po ba yung proselyting? Yung Kristiyano na o leader na sa isang lokal na iglesia, mapapansin natin, mababalitaan natin na magpapaalam sa atin, tapos minsan, ito yung masakit, hindi naman yung masama, may kalayaan tayo Ay minsan sisiraan pa tayo. Kaya personally, alam niyo kapag ang isang leader o isang member sa church, nagampanan natin yung ating tungkulin, ako po kasi ay hindi po ako yung tipo na man's pleaser. Hindi po Ayan, alam niya ng mga pastor dito sa bayan ng Victoria. Bahagi yun sa pagmamahal yun. Katangian ng pag-ibig ng Diyos. Na sinabi ni Apostle Pablo, yung pag-ibig ay hindi nalulugod sa buong masama. Hindi natutuwa, pero ikinalulugod ang katotohanan. Punong-puno ng pag-asa, mapagtiwala. Bahagi po yun. Kaya, sa usapin nyo ngayon, yan, kung masasaksihan mo ito, Bishop, to live stream na ito, kung naalala nyo, bago kami mag-mission doon sa Mindoro, sa Oriental, Mansalay, Oriental, Mindoro, nag-protocol kami sa inyo, kasama ng mga kasamaan ko sa Great Commission Mission Team.
Ako po yung naging kauna-unahang chairman. Kami po ay nagparehistro sa SEC. At ako po ay napagkasunduan na maging chairman doon sa mission team. Kaya ho nabuo yung GCMT, Great Commission Mission Team. At sa biyaya ho ng ating Panginoon, for almost more than 20 years. 20 years, hindi ko na ho gaano tanda. Dati ho, twice a year ho kami magpunta doon. At kapag kami napunta doon sa Mansali Oriental, Mindoro, almost 1 week kaming nag-i-stay doon, nagdi-disciple. Yung iba naman naka talaga doon sa field, pinapasyalan ng mga kasamahan kong pastor. Yun ng ating mga kapatid sa ating outreaches doon sa lugar ng Mindoro. Ang dami namin experience yan. Kaya kami noon, bago kami umahon sa bundok, sa taas, kami ay nagpo-protocol sa mayor, nagpo-protocol kami sa kasundaluhan. Meron kami nga dating kasamang pastor na yung isang pastor na dating MPA, siya po ay kumuha ng amnesty. Oho. Dahil doon sa taas ay naranasan niya na para hindi siya magkaroon ng problema sa mga militars, even doon sa kanyang mga kasamahan, nagpaalam siya ng maayos doon sa kanyang mga kasamahan. At sinamahan pa ho namin yan doon sa Kanlubang na humingi siya ng amnesty. Kaya kami ho yung isa sa mga nagsuko sa kanya, kasama yung mga dati kong mga kasamahan sa Jesus the Messiah, yung mga elder nila. Hindi ko ganun kadali. Twice a year. Dati ho kami napunta. May mga kasamahan din kami na isinama ng mga kasamahan namin sa mission team. Meron kaming orientation doon sa mga sasama kasi meron mga foreigner na kasamahan ng aming kasamahang mga pastor. Nagkakaroon kami ng orientation. Ang aming pagpunta doon, di naman basta-basta. Sinasama namin ito sa pananalangin. Ang nalungkot lang ako, nang mabalitaan namin na yung teaching nung aming kasamahang pastor ay salungat na doon sa katotohanan. Ako as a chairman, naging aware po ako noong mga panahon noon na bago mag-pandemic, tinamaan ako ng stroke. Ay dahil nga po involved yung mga kapatira ko, mga kapwa ko, mga pastor sa Mindoro. Karamihan ng pastor namin sa Mindoro ay dahil nga po yun ay mga katutubo. Ay mga mangyanho nating kapatid, mga sandugo natin. Hindi yung ganun kadali. Yung pinupuntahan nyo namin, siguro kung kayo mga nakarating na sa Mindoro, mula doon sa bayan ng Mansalay, meron kaming tinutuloyan dun Patay na rin yun si kapatid na rector. No? Doon muna kami nag-i-stay kasi napakalayo nga po yung lugar. Almost, siguro kung tama po ako sa akong pagkatanda, siguro bago ka makarating doon, yung lugar na aming pinupuntahan
yung pinakadulo ng pagitan ng Oriental at Occidental. Talaga hong malayo. Nung una kami nagpunta doon ay kala namin ay ganun-ganun na lang. Kaya pala sinabi ng mga kasama namin katutubo, huwag na muna tayong tumuloy. Kasi kung gusto namin tumuloy kami agad, umalis kami ng hapon. Alam niyo, nung kami nakarating doon, 10 oras na ng gabi at napakadilim pa doon sa amin dinaraanan. Buti na lang mo, kami po ay may mga kasama natin, kapatid natin katutubo na nag-guide sa amin. Kasi hindi na ho namin alam ang daan. Tinuruan kami. Kapag ho kami napunta doon, depende mo sa dami. Dati ho, umaarkila ho kami ng sasakyan. Nung kami ay nagdala doon ng hose, dahil nga po sa bukan lamang sila kumukuha, pinagduduktong-duktong lang nila yung kawayan. Halos napakalayo ho yung doon sa kanilang pinagkukuhanan ng bukan. Nagdala ho kami doon ng hose, napakaraming hose. Nag-arkalya kami doon ng elf. Yung buong sakay ng elf ay puro yung hose. Yung kulay black ho yung amin dinala doon. At experience ho namin. Yung aming mga kabataang mga misyonary ay sila po ay nakaka-encounter ho ng ating mga kababayan na tinatawag natin NPA. Kami rin naka-protocol sa baba, hindi naman ho namin maiwasan yun. Kaya kinausap namin yung amin dating, yung dati hong MPA na si Pastor Boy, patay na ho siya ngayon, na kung maaari, kung siya ay may connection pa rin, na nakakausap pa rin doon, ay ikaw ay mag-protocol sa kanya. Kung maaari, kung sila man ay nagugutom, wag na silang pupunta doon sa lugar ng venue kung sa kami nakatigil. Bakit no? Kasi nasa batas mo yan eh. Delikado ho kami doon. Hanggang ganon, pumayag naman. Misa siguro, hindi makaanot dahil misa nakakaranas din sila ng gutom. May mga pagkakataon, ito po isinasalay sa ito personal na experience ko for almost 20 years. Yung mga kabataan namin, tulog, nagising, nakita nila yung mga nagbubungkal doon sa... Nagkaroon ako ng awa eh. Pwede naman hindi magkaganon. Kaya kinausap ko si Pastor Ben, yung dating NPA. Na nagpaalam naman yun sa kanyang mga kasamaan. Kung maaari, kausapin niya. Ang pagkain naman para sa lahat eh. Pero wag naman gano'n ang gagawin. Kasi manganganib po kami. At ako personal, yung pinaka-mataas nila, kinausap ako mag-isa. At sabi ko sa kanya, itong layong ito, kung iisipin mo na kami nananamantala, at wala yung pagmamahal ng Diyos sa puso namin, ang hirap magsakripisyo ng gano'n. Kung ang motibo ng puso namin sa mga minamahal nating katutubo ay masama. Kasi nagkasalo kami doon ng mga kapatiran. Sila'y tumanggap at sumampalataya sa Panginoon. Massive wedding ang ginawa namin doon. Ayun pala, sa kanilang kultura, ay tama naman ito eh. Meron nung sa batasyon natin, yung mga tinatawag nating chief doon sa kanilang tribes, meron nung silang karapatan na sila ay magkasal. Yan po ay nasa batas.
Yung mga, ang layo kasi nila. Kaya sinabi ko sa kanya, kaya ho namin tinasal yan, ay kasi kapatiran namin yan eh. Natural, tungkulin namin, ituro namin sa kanilang katotohanan, kaysa sila nagsasama na hindi naman sila kasal. Minsan magaganda yung mga kapatid natin katutubo doon. Ang sabi ko, ano yung assurance nila na pwede nilang panghawakan? Lalo na kung sila bumababa. Di ba? Sa batas natin, kinakailangan dumaan tayo doon sa pagkapsal. Halimbawa, ang mayor pwedeng magkasal. Ang judge pwedeng magkasal. Kami mga lingkod ng ating Panginoon, kumukuha kami ng lisensya ng kasal. Kaya pinaliwanag ko sa kanya, ito'y para sa kanilang kabutihan. Meron silang mga papel na panghawakan na patunay na sila talaga ay legit na sila ay magkasama. Ang dami namin karasal dyan. Ang lukot lang ho namin, may nagbalita sa amin na mga kapatiran din na iba na yung doktrina. Ang pinaniniwalaan na lang nila ay yung ilang bahagi na lang ng New Testament. At itong kanilang pinaniniwalaan ito, pumapabor doon sa kanilang paniniwala. Hindi na sila naniniwala sa Old Testament kasi ang Diyos daw na ipinakilala ng mga propeta ng Diyos. Alam niyo po ba yung sumulat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy? Si Moises. Siya yung ginamit ng Diyos para isalaysay yung mga nangyari no. Kaya ho yan ng Diyos. Kaya yung predestination, yun po ay hindi galing sa katalinuhan at kaisipan lamang ng isang tao na sumulat sa Biblia. Predestination is pre-understand mula sa Diyos. Kaya sinasabing, once you are saved, you are forever saved. Minsan dyan tayo nadaya ng diable. Totoo po yun. Kasi alam naman ng Diyos yung talagang Kanya eh. Sa maniwala ho kayo sa hindi. Alam ng Diyos yung nangyari noon, yung nangyayari sa kasalukuyan, at alam din niya yung mangyayari sa hinaharap. Yung kwento ng Biblia, si Judas, kasamahan niya eh. Isa sa kanyang mga alagad. Paano siya na-tempt doon sa kayamanan. Siya yung treasurer. Ingat yaman. Kaya kapag pinag-aralan natin yung life niya, naalala niyo po ba? Yung isang babae na nag-alay ng pabango sa Panginoon, pinanghinayangan niya. Hindi ko naranasan ni Judas yung baptism of the Holy Spirit na nangyari doon sa Acts. Ginagamit niya yan eh. Kaya minsan, kapag yung ating itinuro ay hindi sound doctrine at heretic, ang nangyayari ho, magre-reflect ito sa buhay natin. Kapag sound doctrine, magre-resulta ito ng healthy life-giving nourishment to. Ay makikita natin kapag isang mananampalataya
tunay na kaisa ng Panginoon, makikita mo yung paglago eh. Kahit bago siya, kapag natutunan niya yung aral na itinuro ng ating Panginoon, na tama ang sinabi ng Biblia, yung mga nauna ay mahuli at yung mahuli ay mauna. Depende o sa paghakbang natin sa ating pananampalataya. Yung nga, nabalita namin, ako noon, kagagaling ko lang sa stroke. Siguro, mga 6 months ako. Hindi pa ako nangyayari yung pandemya. 6 months. Bago mangyari yung pandemya, nabalita ko yan. Kasi bago dumating yung ako ay ma-stroke, may nakapagsabi na sa akin, kaya kinausap namin yung mga pastor doon sa 6 na pioneering church doon sa Mansali Oriental Mindoro. Yung iba ho, naniwala doon sa teaching na ito ng Marcionism. Yung iba ay hindi naniwala. Nag-stay pa rin sila doon. Doon sa kanilang paniniwala. Ang problema, kaya noon nagkaroon noon ng pandemic, kinausap ko yung mga pastor doon na magkaroon tayo ng online. Kaso nga po, hindi mo namin natutukan, pandemya, napakahigpit yung pinaiiran na patakaran noon. May limitasyon lang. Pag ikay pupunta sa ibang lugar, dapat meron kang pinangangawakang papel. Nung makaluwag-luwag ng konti, hindi ako nagpa-vaccine. Kasi galing nga ako sa stroke. Ang dami yung namatay. Alam mo ninyo yan eh. Yung mga namatay, walang habol. Bakit to? Kasi pinapirma ninyo. Dito sa ating batas, Article 3, Section 1, wala ho tayo ditong abortion. Merong batas. Dapat alam natin yung karapatan yan. At noon, ito pong usapan ito na COVID-19, sa mga senators, experimental lang ho ito. Ibig sabihin, pag sinabing experimental, pwede yung ma-fail, pwede kaya lagi ko sinasabi, hindi naman po ito sa lahat. May respect ko ako sa mga pinuno sa totoo lang. Kasi naintindihan ko yung Roma chapter 13. Pero doon sa faith natin, meron kami Article 3 din. Walang pakialam ang gobyerno doon sa ina-exercise namin. Sa aming pagsamba, sa aming pupuputi. Sa mga panahon noon, ito, real to po tayo, di po ako nag-aano ng aking sarili. Kung ako may pagmamalaki sa inyo, hindi yung aking ginawa. Pinagmamalaki ko, kaya ako naranasan ang kalalagayan ito, ang pinagmamalaki ko. Walang iba, kundi ang Panginoon sa Kristo. Yan sinabi ng Apostol Pablo. Yan yung puso ni Apostol Pablo na sinusundan natin hanggang ngayon. Si Jesus, hindi yung ating sarili. Hindi yung lokal na iglesia na meron tayo ngayon. Kung tayo man ay maraming outreach, wala tayong pwede ipagmayabang. Biyaya lang ng Diyos kung ito yung nangyari sa atin. Hindi tayo kakainin ng ating sariling talino. Kasi Apostle Pablo, kapag pinag-aralan natin 1 Corinthians chapter 1, doon pa lang binakita niya sa disunity. Ako'y kay Pablo, ako'y kay Apollos, ako'y kay Pedro, ako'y kay Kristo. Pag gano'n ang kalalagayan ng isang mananampalataya, there's something wrong na dapat iayos natin. Kaya mahalaga po yung tungkulin ng ating mga chairman sa bawat bayan-bayan. Mahalaga po yung tungkulin ng ating mga bishop. Saludo ho tayo sa mga bishop natin dito po sa bansang Pilipinas. Lalo na kapag nakikita namin noon, ako'y bago pa lang nagpapastor.
na nagkakasama-sama, si Efren Tendero, na nakuha na ho namin speaker dito sa Laguna eh. Si Pastor Ed Lapis, nako, sa totoo lang po, ako personally, na-bless ho din ako doon sa kanyang mga books na kanyang ginawa. Siya po yung author ng Pistang Kristiyano. Lagi siyang tumatawag mo kay Yahweh kasi siya nga po, pinipreserve niya yung kulturang Pilipino. Nagtataka ho ako doon. Sabi ko, kanino kaya kumuha ng doktrina? Kung bakit yung ilan sa amin yung mga pastor doon sa Great Commission Mission Team o sa aking mga kasama kong mga pastor, nagkausap na ho tayo. Pinapili ko ho kayo eh. Kasi ibig nga ho doon sa sama namin sa Great Commission Team, ay twice yung naranasan ko yun eh. Ako yung chairman, di na pala ako yung chairman, pala nagkaroon na ng batuhan. Pangalawa, ganun din nangyari sa akin. Kaya ginawa ko noon, ayoko naman, di naman ako after doon sa title. After ako doon sa panawagan ng Panginoon sa akin. Kaya ako kinikilabutan kapag sinasabi sa akin, ako ay bishop, no? Kaya natin mag-function na lang kung talagang tayo ay naandyan sa kategory yan. Kasi di maiwasan yung yung nagkakaroon tayo ng interest. Yung pong mga nakasama ko sa mission, una-una ko nakasama dyan, yung ako kasama ng pastor. Hindi ko na babanggitin yung pangalan. Pinausap ko yung mga pastor dito sa Laguna, sinare ko yung vision, inilagay sa puso ko ng Panginoon. Sabi ko nga sa una ko nakasama, yung mission without action ay parang puno na walang dilong. Parang kala na walang tumpok. Kaya nakasama ko siya na andun, nakausap namin noon, buhay pa noon yung pastor namin na nagbalik loob sa gobyerno, si Pastor Ben. Ganun noon nangyari. Kapag nasa yung bigat, yung panawa, hindi naman, meron kaming accountability, sa totoo na. Kaya nung nabalitaan namin, yung kasama namin mga pastor na biktima, sorry to say, huwag mong magagalit sa ating mga mayor, sa ating no vaccine, no ayuda, labaguya sa batas, sa karapatang pantao. Kaya nung after muna nagkaroon na ng pandemic, yung medyo maluwag na ng konti, kasi may batas po tayo, saligang batas. Ako, hindi niyo ako mapipilit na ako magpabakuna. Kasi may issue dyan eh. Dapat tinitimbang natin eh. Yung nauso ngayon na microchip, naku, konting-konti lang, tuldok na lang, hindi mo halos makita. Inilalagay sa noo, inilalagay sa kamay, kaya kapag sinuwipe mong ganon, be wise. Minsan tinetest yung faith natin ng Panginoon eh. Ang Biblia ho, hindi po ito myth. Hindi ito isang kwento lang, patulad ng mga kwento na walang pinangahawakang katotohanan. Kung yung mga Israelita noong, sa panahon na sila po ay nasa ilalim ng pagkaalipin ng mga taga-Ehipto, ni isang langaw doon sa Gosen. Aralin niyo ang Biblia. Hindi sila pinadalhan ng Panginoon. Nakaligtas sila doon sa 10 salot.
na ipinadala doon sa mga taga-Ehipto sa pangungunan ng kanilang paraon. Naalala niyo po ba si Moises? Ampun ito ng kapatid ng paraon. Siya yung dapat na isa sa pwedeng maging paraon sa Egypt. Pero makikita nyo doon sa Heroes of Faith. Kaya doon sila nagsasabi na yung Old Testament ay yung Diyos dito ay hindi tunay na Diyos. Diyos ng kadiliman. Ay tayo po'y kilabutan. Sa totoo lang. Kaya ho tayo naniniwala ngayon, matibay lalo ang ating paniniwala ngayon, lahat ng inuhula sa Biblia, iilan na lang, almost more than 90% na ang nangyari. Tinupad ng ating Panginoon, even though sa yung second coming of the Lord Jesus Christ, yan na lang ho yung ating iniintay. We are living in the last day. Kaya lagi ko pinapaunawa, nakapagturo po ako sa To God Be All the Glory, Bible School dito po sa May Kalawan. Baptist po ito. Alam niyo ba yung subject? Hermeneutics and homiletics. Ipinapaunawa ko sa kanila, tingnan nyo yung author, sino yung sumulat, sino yung sinulatan, ano yung purpose ng pagsulat. Huwag ko tayong dadampot ng isang talata na pumapabor lang doon sa ating doktrina na meron tayo ngayon. Bakit to? Diyan nung nadali yung maraming mga tinatawag nating hidwang pananampalataya. Kaya tinawag na hidwang pananampalataya para maintindihan din natin. Ginagamit din nila ang Biblia. Pero yung turo nila, half-truth, hindi sound doctrine, katulad na itinuro ng mga apostol. Acts chapter 2, verse 42, after na ipinakilala, pinangalan ni Apostol Pedro kung sino ang ating Panginoon, ito yung kanilang itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, siya ang naging pundasyong bato. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ng kaligtasan sa pagsasilong ng langit. Ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas na tao. Pinirob ng ating Panginoon. Pag binasa natin yung Marcos chapter 16, na yung kanilang mga ipinapangaral, ay ito'y totoo sa pamamagitan. Kaya po, kabilang doon yung pupapatong ng kamay. Turo yan. Pag binasa niyo yung Marcos chapter 16, verse 15, hanggang sumusunod na talata, yung daw sumasampalataya ay magkakaroon ng ganitong tanda. Anong tanda? Malinaw ho eh. Tingnan nyo, babasahin nyo natin. Doon sa nagsasabi na yun daw mga nagpapagaling na may sakit ngayon, yun daw mga ginagamit ngayon na gumagawa ng himala, nagpapalayas ng mga demonyo, ay ito daw ay masakit yan. Aralin nyo bago kayo kaya itong atin hong inilabas ho ng mga naunang mga nakasaksi dito sa mga nagturo na dito. Kaya ngayon, nakita natin sila pala yung isa sa mga promotor. Imagine, damay ho yung ating dyan. Kasi sinundan mo sila eh. Sila po ay public figure. Katulad ng mga artista, public figure sila. Lalo na ngayon tayo nasa social media, meron tayong mga kapatid sa Panginoon, mga vlogger eh. Mga live streamers. Even me. Pero lagi ko pinapaunawa, hindi po ako kumikita ho ngayon sa social media. Bakit no? Kaya ako nasa social media, sinasamantala natin yung ating pagkakataon habang hindi pa bumabalik ang Panginoon.
Kasi ang ating Panginoon ay nagturo yung katapusan daw natin ng mundo. Kapag naipangaral na ang mabuting balita. Ngayon, ang good news natin mga kapatid ko, even sa social media, kapag ito'y na-share ng ating mga kapatid sa Panginoon, huwag na ho tayo, minsan dinadapuan tayo ng pride. Conforme minsan may title tayo ngayon, tapos nakita natin ito ay isang leader lamang, minsan parang ang dating natin sa sarili natin, kasi inaaral naman natin yung mga gospel, preacher, teacher sa social media, sinusuri natin bago natin ito i-like, bago natin ito i-comment, bago natin ito i-share. Kahit bata nga na nakapagbibigay ng karangalan sa Diyos, kinikilala yung ating Panginoon. Makikita naman, may discerning spirito tayo. Ako'y naniniwala, kung talagang tayo ay legit under shepherd ng ating Panginoon, ano man yung title na meron tayo ngayon? Meron tayong model na ating sinusundan. Si Jesus, nung siya ay nagpakilala na siya yung mabuting pastor, na ipinakilala din ni King David doon sa awit 23, si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Si Jesus, kinilim niya, ako ang mabuting pastor. Bakit natin kinikilala ng ating Panginoon, tunay na Diyos? Kaya mo bang ibigay ang buhay mo, tapos bawiin mo ulit? Only Jesus. Sa John chapter 10. Minsan nakakalungkot to ngayon, dadampot ka ng talata, tapos hindi mo babasahin yung whole context. Diyan ho, nagkakaroon ng sabit. Yung ahon topical yung teaching ho, ni Ginoong Ed Lapis, at saka nitong isang si Roland. Kaya ho, kayo ay aking binigyan, kasi ang dami yung pangalang Roland Garcia. Ako may naging member dito, Roland Garcia. Ang dami yung kasing Garcia ngayon. Kahit nga po doon sa Mindoro may Garcia Kasi ito po yung issue na damay ho yung atin, ako personally, damay ho yung amin ng mga kapatiran dito. Ngayon kung kayo may sisihin nyo yung sa inaakala nyo, kasi sekreto yung inyong sabi nyo nga di ba? Kung may batas tayo dito, lalo na kung maramihan, panganib yan Yung lihim na pagpupulong, tayo ho, public figure tayo. Kasi kayo nakapagturo na, bisa in-invite kayo ng mga elders of the province, in-invite kayo ng mga bishop, in-invite kayo sa ibang church. Naranasan niyo yan Kinilala kayo ng maraming mga mananampalataya, hindi lamang po ng mga Baptist, hindi lamang po yung mga Reform, mga Presbyterian, hindi lamang yung mga full gospel. Ngayon na-invite nga kayo sa gobyerno, public figure kayo. Kaya wag kayong sasabihin nyo, itinuro na yun ng Panginoon. Siya ay nagpakilala, ako ang mabuting pastor. Yung mga tupa, kilala yung tinig ng pastor, sumusunod yan sa pastor. Pero kapag iba na yung tinig, agad silang lumalayo. Kasi ibang tinig. Kaya may reaction ngayon, sa inyo ngayon, kasi yung inyong itinuturo sa lungat doon sa salita ng Diyos. Si Jesus siya yung salita. Tama po ba? John chapter 1, siya din yung creator, siya din yung buhay, siya din yung ilaw, even yung kadiliman, hindi pwede makapanaig sa Kanya. Kaya kami ho ay nagre-react. Alam kung bakit? Yung salitang Yahweh, Jehovah, pinapalagay nyo, Diyos ng kadiliman. Sino pinapakilala? Iyan nga hindi re-refer nyo kay Satan. Yan ang gustong-gusto ng Diablo Imagine, nag-aral tayo sa mahabang panahon.
Ginamit kayo sa pagtuturo para mabigyan ng nourishment, spiritual nourishment yung mga mananampalataya. Tapos biglang ngayon, sabi nyo, pribado. Naalala ko kapag yung mga grupo na nasa kadiliman, di ba kapag sila nagkaisa-isa, napakalakas eh. Pero kapag yung mga man of God, mga tunay na mananampalataya na nagkaisa, in unity there is strength. In unity there is power. Kaya wag ko kayong kung kami nagwalang kibo, ay baka sabihin namin, di namin totoong mahal yung mga kawang pinagkatiwala sa amin. Eh sinusundan nga kayo hanggang ngayon eh. Buti na lang. At sana, ito yung panalangin ko. Kung nanawagan ako sa ating minaman ng mga bishop na kilala dito sa ating bansa. Kung tayo baguhan pa na, magpakilala na tayo. Kung tayo mga chairman sa bawat bayan-bayan, kausapin doon natin, magpatawag kayo ng meeting. Pag-usapan natin itong stand na ito. Kasi, lalo na dito sa Laguna, ang dami din ng outreach dito sa Laguna eh. Kung talagang tayo totoong nagmamahal sa ating kapwa mga mananampalataya, bagamat iba't iba pangalan ng ating local churches, kaya hindi nga po reliyon. Tamang relasyon sa Panginoon. Love without action is useless. Patunayan natin yung pagmamahal natin na totoo. Meron tayong totoong pagmamalasakit doon sa body of Christ. Iisa naman ng katawan dito, iba't iba nga lang local churches. Kapag si Jesus Christ, yung center, siya yung sentro ng ating pananampalataya, siya yung pundasyon ng ating pananampalataya. Ang sabi ni Jesus, matalino kapag tayo nakikinig at isinasagawa natin yung salita ng Diyos. Patunahin nun natin yung pagmamahal natin talaga. Pero kung hindi ito magawa, better you resign. Eh, misa, baka kaibigan na natin itong mga ito eh. Prove it. Ako personally ha, wala naman yung perfecto eh. Kapag ikay nagdisiplina sa ating mga kapatid sa Panginoon, ipinapaunawa ko, kaya ko ito ginagawa. Kasi mahal kita eh. May malasakit ako sa iyo. Lalo na kung sumasalungat ka na sa kalooban ng Diyos. Ako personally, family ko nga ho eh. Alam ka namang sa mga member na hindi ko mga kapatid sa laman, eh lahat kami mananampalataya. Ako personally, wala naman ng perfecto eh. Huwag natin sabihin na tayo magmalinis sa ating sarili. Dahil ito yung ating patakaran, ito yung batas panloob sa loob ng local churches. Nagpadisiplina mo ako eh. Para tumigil na lang yung pagpaparatang sa akin. Ang pagdidisiplina, katulad ng sinabi daw sa Hebreo chapter 12, bahagi ito sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Bahagi ito sa pagkilala sa atin na tayong mga anak ng Diyos na kanyang minamahal. Kung di tayo didisiplina, baka tayo kabilang na doon sa mga anak sa labas. Magulang nga natin, dinidisiplina natin, pinapaunawa natin sa ating mga anak-anak, kaya kita dinidisiplina kasi mahal kita eh. Kasi kapag pinayagan kita, parang na rin akong pumayag daw sa bagay na pwede mo ikapahamak magdating ng araw. Ganun po sana. Hindi lang po na sa salita, faith without action is dead. Love without action is useless. Mas masarap na maramdaman yung pagmamahal ng Diyos, agape love, kung nakikita natin ito sa ating mga gawa. Kung di natin kaya, lalo na sa member natin, maaaring kaibigan natin, better to resign. Sa totoo lang, nakakaawa member. Nakakaawa yung pinangungunahan nyo. Patunayan nyo ngayon.
Ang sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. Malinaw po yan. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 12. Aralin nyo. Kasi nagkaroon nga po ng disunite, isa sa pioneering church, doon sa missionary journey ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo hindi pumayag. Kasi sumulat sa mga taga-Korinto. Kaya dahil nga siya ay totoong tao, totoong nagmamahal doon sa kanyang mga kapatid, nagkaroon ng bunga, misang masakit. Who is be with you? Doon sa mga taga-Galatia, mananampalataya. Sino nakagayuma sa inyo? Tatanungin ko kayo, who is be with you? Dati hindi naman ganyan. Dati kayo nasa espiritu namumuhay kayo sa patnubay ng espiritu. Ngayon bumalik kayo sa laman, human nature natin. Who is be with you? Papaano ninyo pinanindigan na alam nyo meron kayong accountable doon sa mga taong naniniwala sa inyo bilang lingkod ng Diyos? O ito'y patunay na natin na tayo magkaroon ng awareness, hindi dahil sa matalinong tao, suriin natin. Yan bang karunungan na yan bang katalinuhan na yan, ay mula sa Diyos. Kaya tinuro ni Apostle Pablo, si Jesus, 1 Corinthians chapter 1 verse 24. Kasi ang issue nun, tinatawanan yung gospel Yung kamatayan ng ating Panginoon sa krus na hindi nila alam na yung kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo sa krus, ito yung dahilan kung bakit nakapagtagumpayan ng Panginoon yung lalang at pakana ng lahat ng masamang espiritu sa pangunguna ni Satanas. Colossians chapter 2 verse 15. Babasahin ko na lang po kasi magtatagal tayo. Sundan niyo na lang. Ang sabi ko dito, Colossians chapter 2. Matapos magpakilala ang ating Panginoon, sa pamamagitan ni Apostol Pablo, siya sumulat ng Colossus Dapat ganun yung pag ito ay pinadaan natin sa hermeneutika, imagine dumampot kayo ng mga talata na salungat, supporting verse salungat, personal na pagpapaliwanag, ICGC sa halip na exegete, ibig sabihin, inimbestigahan natin sino sumulat, sino sinulatan, anong dahilan ng pagsulat, ano yung geographical background, saka natin i-contemporize sa ating kapanahonan ngayon. Kapag kinakausap mananampalataya, ito ay para sa atin. Ang sabi din sa Colossians chapter 2, verse 9, malinaw Ito po yung sabi dito, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos. Sa iba sa capital letter D, referring true God. Kahit na siya ay nagkatawang tao, si Apostol Pablo. Kaya sinabi ni Apostol 1, First John chapter 4, makikilala ho natin kung sino yung Antikristo at sino yung pinananahan ng Espiritu ng Panginoon. Yung hindi naniniwala na si Kristo ay naging tao. Ano yung pakilala ng mga alagad ng Diyos? Na sinundan natin yung kanyang mga sinulat. Sila ay nasa patnubay ng banal na Espiritu. Si Jesus, sila ang nagpakilala kung sino ang ating Panginoon. Kaya yung sulat ni Moises, nagpakilala siya si Yahweh. Elohim, ibig sabihin, plural, intensive, but singular in meaning. Kaya yung Diyos natin, mga born again. Kaya napakalaga yung, huwag tayong maya, tawagin tayong born again. Kung tayo nasa school, okay maya. Kasi ito po ay turo mismo galing sa ating Panginoon. We cannot enter the kingdom of God unless be born again. Kailangan natin yung maranasan.
yung bautismo sa tubig at sa Espiritu. Pinanganak tayo ng ating mga magulang physically, kailangan maranasan natin yung pangalong kapanganakan. Ito yung nangyari. John chapter 1 verse 12. Ngunit, ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Pinaliwanag yan eh. Hindi ito ay sa kagagawa ng tao. Ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi sinabi ni Apostol Pablo, malinaw po eh. Ito po yung malinaw na sinabi. Sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos. Kahit na siya ay nagkatawang tao. Kaya malinaw na sinabi yan. Colossians chapter 1 verse 15. Ito din ang sabi na doon. Sino po ba si Jesus Christ? Ang sabi dito, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sinabi din ni Apostle Pablo, kung sinusundan natin, sinusundan din siya ng mga hidwang pananampalataya eh. Pero hindi natin ito matanggap eh. Ang sabi dito sa verse 16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit. Lahat daw na nasa langit. Nakita niyo, araw, buwan na sinamba din ng mga tao ngayon. Mga bituin. Ang sabi dito, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Kaya alam na ho natin eh, tayo na nilikha ng ating Panginoon, dapat naiintindihan natin. O ang lumikha sa atin, ay walang iba kundi ang tunay na Diyos. Alam niya ang pinakamainam, alam niya ang pinakamabuti. Kaya tayo po ngayon sumusunod sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos yan eh. Sulat sa atin yan ng Panginoon. Ang hirap naman pumasa ng, kaya ito itinuturo ko ngayon sa mga leaders na namin sa Robia, yung Old and New Testament survey. Kasi ang Biblia nasulat sa iba't ibang panahon, hindi ho sila nagkukontraan. Hindi ho. Basta tama lang po yung mag-interpret, puspos ng banal na Espiritu, rooted in the Word of God. Hindi ho sila nagkukontraan. Ito nga po yung pinatutunayan namin. Si Jesus, He is God. Kasi sinabi mismo yan eh. Ni Apostle Juan, sa pasimula pa naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Inulit ho uli, verse 3. Walang nilikha kundi sa pamamagitan niya. Malinaw ho yun eh. Sa yung buhay, yung life natin galing sa Diyos. Tama po ba? Sa yung ilaw, ang ibig sabihin ng kaliwanagan, ang ating Panginoon, sabi niya, ako ang ilaw na sa libutan. At sumusunod sa akin na hindi na lalakad sa kadiliman. Tama po ba? Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at hindi na lalakad sa kadiliman. Malinaw. Kaya meron pong resulta. May ebidensya sa isang tunay na nakipagkaisa sa ating Panginoon sa Kristo. Huwag mo tayong dadampot, delikado. Imagine, ang layo ng pinagugutan niyo. Kaya nung isang araw yung Amos kumuha siya doon sa Amos chapter 5 verse 18 eh. Kasi, niliteral niya yung paliwanag doon eh. Na hindi niya alam, kapag binasa mo yung whole context, alam niyo po ba yung nakalagay doon? Ito po ay judgment ng Panginoon kung hindi sila magsisisi. Galit siya sa hindi makatarungan. Galit siya sa mga taong namumuhay sa masama. Si Yahweh, galit siya. Doon sa mga taong hindi lumalakad sa katotohanan. Yaan ang nakita. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Yung si Panyas. Basahin niyo po yung whole context para ho tayo sinulatan. Inuulit ko ulit. Nung hindi pa uso ang cellphone, yung communication natin sa social media,
Pagsulat to ang ginagamit natin. Kilala natin kung sino sumulat. Bakit tayo sinulatan? Sino sinulatan? Di po ba? Nasulatan tayo ng magulang natin. Hindi naman tayo babasa sa kalagitnaan lang eh. Babasahin natin yung kabwa para maintindihan natin yung sulat ng mga mahal natin sa buhay. Bawa, kapatid natin, magulang natin, anak natin na sumulat sa atin. Naintindihan natin eh. Dapat ganun. Hermeneutical way na pamamaraan, i-exegete muna natin eh. Pag-iisipan muna natin, ilalabas natin yan, hindi tayo magpapaliwanag. Pag tayo po ang nagpaliwanag, hindi na po exegete yun. Pag tayo na magpapaliwanag, ang dami yung ganyan nangyayari. Kaya napakalaga, kapag tayo po ay magtuturo o mangangaral, dapat inaral natin mabuti anong dahilan, sino yung kanya recipient, kung ito'y ating i-contemporize, kung ang recipient ay mananampalataya, i-contemporize natin sa ating kapanahonan ngayon, ang ibig sabihin tayo ang kinakausap ngayon. Ito maling turo ito eh. Nakakatakot po ito. Alam niyo po ba sa Bible, paano nag-grave yung banal na espiritu? Kasi ang banal na espiritu, holy. Kaya yung ating awit na holy, you are holy, totoo po yun eh. Hindi ko natin naawit yun kung hindi natin naunawaan mula sa turo ng salita ng Diyos kasi ang Diyos natin banal. Kaya sabi ni Apostle Pedro, ang Diyos ay banal, magpakabanal tayo kung talagang siya yung ating Panginoon. Ang Diyos ay righteous. Kung tayo ay salungat, naintindihan natin salita ng Diyos, ako pala ay ang buhay ko ay hindi matuwid. Kapag tayo sumunod sa Diyos, doon pa lang makakalaya ka na kapatid. Kaya lang hindi tayo nakakalaya hanggang ngayon kasi nandun yung pride of life. Katigasan ng puso natin. Habang tayo tumitigas ang puso natin, sinusuway natin, napapansin nyo, tumitigas ang puso natin. Nagkakaroon ng butas ng kaaway, sasabihin ni Satanas na naman, hindi naman totoo yan eh. Kasi contradict daw sa ating nakakasanayan, uri ng pamumuhay. Makapangyarihan po ang Diyos. Ako po, ang akin nung experience, personal encounter ako sa Panginoon. The same na naranasan ni Apostol Pablo. Wala mo nakapangaral sa akin. Kasi noon na ako po ay nasa iba't ibang mga bisyo. Talamak po ako sa pagsusugat, talamak po ako sa pag-iinom, talamak po ako sa, alam niyo po yung issue. Kapag ang kasamahan mo ay bad company, corrupt good moral, sabi nga ni Apostle Pablo, 1 Corinthians chapter 15, verse 13, sabi, magiging kamukha mo yung kasi sino kayo nakausap na itong mga tao ito? Na hindi nila iniisip, meron ka accountability. Member nga namin, bahagi doon sa pioneering church namin sa mahabang panahon. Ngayon, ang teaching na rin nila na pinaniniwalaan ay yung teaching na rin ng Marcionism. Aralin niyo mabuti. Pwede ko kayong magtanong kay Mr. Google. Di po ba may mic doon? Tanungin niyo, pindutin niyo. Ilalabas sa inyo yung dahilan, ano yung kanilang objective, ano yung kanilang mission. Sino yung pinaka nagsimula niyan? Kristiyano po ang nagsimula niya, si Marcion. Alam niyo kung saan nangyari yan? Yan ang epektibong ginagamit ngayon. Noong pa man, 2nd century nangyari niya. Even today, ang binibiktima ho ngayon, o di say, lalo na yung mga, meron tayong mga sa tribes, yung mga katutubok, na alam natin ngayon, sila ay nakakaranas ng kahirapan. Yung na sa amin, alam niyo kung sino? Kung sino pa yung pinaka-leader ng mga pastor. Alam niyo kung bakit sila na-deceive? Pakinggan yung mabuti. Kasi inopera sila ng tulong. Nabigyan sila ng yung single na motor. Kasi sa Mindoro, kung gusto mo mapadali ka, umakayat doon sa bundok, meron kami sinasakyan doon habal-habal. Imagine. Kaya kapag hindi
nakasalig yung ating pananampalataya doon sa pundasyong bato, walang iba kundi si Jesus Christ. Kahit sabihin natin, master of the law tayo, katulad ng nakita ang ating Panginoon sa mga tagapagturo ng kautusan ni Moises. Kahit ito'y tapos ng Bible School, Master of Theology, Master of Divinity, doctorate ka na ngayon, pag hindi mo ini-apply sa buhay mo yung salita ng Diyos, at salita si Jesus Christ, useless, head knowledge, walang application. Faith without action is dead. Saan nagsimula ang ating pananampalataya? Sa pakikinig. Kanino? Na salita ng Diyos. Sino salita? Diba si Jesus Christ? Sa anong dahilan? Bakit yung pananampalataya tayo meron ngayon sa pangangaral patungkol kay Jesus? Romans chapter 10, di ba? Ulit-ulit ko yung sinasabi. Kaya sa atin, yung faith natin, ang pundasyon ng ating pananampalataya, si Jesus, ang head of the church. Walang iba kundi si Jesus. Kung tayo po ay kabahagi na tayo nakasalig sa pundasyong bato, walang iba kundi si Jesus Christ. Tinuturo ho yan sa LGM. Tama po ba? Ang atin ng mga elders. Bumuhos ang ulan, binayo ng malakas na hangin, ang bayan na ito, nananatili na nakatit. Pero kung ito'y nakikinig lang, pero hindi mo isinasagawa, ang sabi ni Jesus Christ, police, ang hirap tanggapin, ang hunghang, hangal, tanga, GAGO, imagine. Kasi nakinig ka na, kahit ito'y napakatalinong tao, lahat ng bagay na pinagsaligan ng tao sa mundong ito, hindi ka talinuhan, hindi ka pangyarihan, hindi ka yamanan, pundasyon buhay. Isang araw, pakinggan yung mabuti. Pag tines yung pananampalataya natin ngayon, pag mabuhay ang pagkakatanim, bawa, ikaw yung tipo ng Kristyano, nakikinig ka lang. Kami, nagtuturo lang ho naman kami. Hindi naman kami ang nagpapalago Hindi naman kami nagpapatubo Only God. Kaya sinabi ng ating Panginoon, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao. Ang bawat salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu na nagbibigay buhay. John chapter 6 verse 63. Ang bawat salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu na nagbibigay buhay. Kaya kapag pinakinggan natin, tinanggap natin, nakita natin yung ating sarili sa salamin, naku, may dumi ako. Bisa masakit nga po, di po ba? Pero kapag ikaw ay humble, marunong kang umamin at tumanggap, oras na ito, ang Diyos, alam ng Diyos, hindi tayo perfecto. Hello? Hindi tayo perfecto, kaya kailangan nga natin ng Diyos Kaya nga nandiyan na salita ng Diyos, yung sulat ng Diyos sa atin. Ang pinakabuod niyan, pagmamahal ng Diyos sa atin. Dahil nais ng Diyos, lahat ng tayo maligtas at makalag tayo ng katotohanan. Mga minamahal ko. Lalo na yung mga under shepherd ng ating Panginoon, pinamahalaan, pinagkatiwalaan ng kawal. Hindi po tayo mga bayarong pastor. Kung meron tayong model na sinusundan, hindi ko sino mang tao. Kung tayo sumusunod sa ating mga pastor, sa ating mga bishop, yung kanilang sinusundan, na ating sinusundan, ito yung aral na kanilang natutunan sa ating Panginoon sa Kristo. As sinabi ni Apostol Pablo, follow my example as I follow the example of Christ. Imitate me as I imitate Christ. Hope sa mga nangyayari in the last day. Ito'y bahagi sa inihula ng ating Panginoon. Pinag-iingat po tayo sa mga false Christ, pinag-iingat tayo sa mga bulaang propeta. Sabi ni Apostle Juan, dating kasamahan natin. 1 John chapter 2, matapos nagpaalala yung umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Diyos. Kasi nakakapukaw ito na lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Sabi ni Satanas, hindi totoo yan. Pinagbubulaan yung aral ng Panginoon. Kasi kapag kinain mo yan, magkakaroon ka ng pag-unawa, ikaw ay magiging parang Diyos at malalaman mo ang mabutit na sa iyo. Personally, nasaktan po ako as a under shepherd ng Panginoon. Papa ko ito kabaro
Pinanalangin ko ito lagi. Kasi sila yung mga ginagamit sa ating kapanahonan ngayon. Iniiyak natin sa Panginoon. Pero wala ko tayong magagawa eh. May sinabi na ang Panginoon eh. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Kaya ito po yung isang kinatatakutang mapakinggan ng mga taong namumuhay sa laman. Kasi sinabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa karyan ng langit. Para praise. Sa uling araw, maraming magsasabi, nangaral po ako sa iyong pangalan. Ginamit pa yung pangalan ng Panginoon. Nagpagaling ako ng may sakit sa iyong pangalan. Gumawa ako ng himala sa iyong pangalan. Imagine, ang sabi ng Panginoon, nireject ng Panginoon, lumayas kayo sa akin kayong mapaggawa ng masama. Kaya ang Panginoon nagturo, Matthew chapter 7 verse 24, kung bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita ko ito, ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na pinagtayo pundasyon bato. Sino yung pundasyon bato? Acts chapter 4 verse 10. Pinaliwanag, yung alagad ng Panginoon nagpagaling na isang pilay, sabi ng pagkabata, hindi niya tinanggap eh. Yung glory, ang daming ganyan, yung glory tinatanggap eh. Ibinalik niya sa Panginoon kasi si Jesus Christ ang dahilan. Kaya tama ho, we have one God, napakalagay yung God the Holy Spirit, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kapag binigyan natin ng parangal ng God the Father, binigyan na rin ng parangal natin yung God the Son, God the Holy Spirit. The same thing, kapag yung God the Holy Spirit, binigyan natin ng parangal, ginalang natin siya, ganun din yung paggalang natin sa God the Father and God the Son. The same, kapag yung God the Son, iginalang natin, sununod natin, sinamba natin, kilala na bilang Diyos, ganun din ang banal na Espiritu, ganun din ang God the Father. Kaya nga one God, hindi po tatlo yung Diyos natin, nahayag sa tatlong person ng pagkat-Diyos. Kaya po, ang sabi ng ating Panginoon, bago pa si Abraham, ako na. Malinaw mo yan. Yan ay sinabi din ng Panginoon, yung tunay na Diyos kay Moises. Kaya ito po yung pinabubulaan ninyo ngayon. Ay sorry to say, lahat ng hula sa Biblia, halos more than 90% nangyari. Ang hinihintay na lang natin, yung the second coming of the Lord Jesus, yung araw ng Panginoon na sinasabi nyo, kaya mali ang dampot nyo eh. Judgment po yun. Yung prophecy ni Sipanias, judgment po yun, di naman po sa bansang Israel, dahil sila tumalikod sa Panginoon. Iba yung sinamba nilang Diyos. Yung naglabas sa kanila, dapat sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto, dapat yung kanila sinasamba. Pero sila tumalikod sa Panginoon. Judgment po yun. Kung sila nagsabi, hindi ito literal. Ito ay, kasi ang Diyos natin ay Diyos na makatarungan. Ang Diyos natin ay Diyos na judgment to siya. Dakilang hukom natin. Hindi siya nalulugod sa gawang masama. Kaya noon, abay, may kakayanan ng Diyos. Sa totoo lang. Kung hindi pinairan ng Diyos ang pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo, pwede siya magpadala ng anghel eh. Para puksain yung gumawa sa Kanya. Pero nanaig sa Kanya yung pagmamahal. Pero huwag niyo sabihin, dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, malaya na tayong gumawa ng kasalanan kung anong gusto natin. Huwag ko tayong papayag kung tayo po yung mga under shepherd ng Panginoon, tayo yung mga leader ngayon, kasalukuyan dito sa ating bansa. Stand your faith to the Lord intentionally. Kung alam niyo ang turo ni Apostle Pablo, lalayuan niyo itong taong ito eh. Bakit? Nakakahawa ito. Nagpapahirap na sila maka-Diyos pero hindi naman makita ang kapangyarihan nito sa kanilang buhay. Iwasan mo ang ganitong mga baka kayo madamay. Compromising, na yun ang matindi sa mga Kristiyano ngayon. Sorry to say, huwag mong magagalit. Dapat ito tayong mga mananampalataya, God-pleasing, hindi man-pleasing. Kaya tayo nagkukorek sa ating mga kapatid, kaya tayo nagsasabi ng katotohanan, minsan kahit mali. Di ba?
Nakikita nating malina kapag ikay compromising, hindi mo sila sinasabihan, hindi sila pinapaalala kasi karamihan sila po ay minsan no, sila po yung supporter sa church. Minsan nagtatampo yung mga mahirap natin mga kapatid. Hindi mo masamang maging mayaman. So, mayroong isang lingkod na Diyos, galit na galit sa mayaman. Ang Diyos so ay Diyos ng kaayusan. Kung walang mayaman, na sila yung ginamit para sila ay magtayo ng negosyo sa ating bansa, yung mga mahirap, paano na? Kung puro mahirap naman, walang mahirap, nagtayo ka ng mga kumpanya, ang daming negosyo, ang lawak ng iyong lupain. Kung wala kang mga trabahador na magtatrabaho, ikaw mag-isa, kaya ang Diyos ay Diyos na kaisa, hindi po masamang yumaman. Huwag lamang mo natin magiging Diyos-Diyosan natin. Huwag lamang natin magiging karibal natin yung kayamanan na meron tayo. Gamitin natin ito sa pag-iipon ng kayamanan sa langit. Imagine, even yung Martian masisim, imagine, ikinumpara niyo pa ng Panginoon ay communist kasi yung way, hindi po yun. Aralin niyo po mabuti. Iba yung masisim iba po yung Martianism. Pero halos connected to eh. Kaya tayo po, malinaw, tayo nasa uling panahon na. Mag-isip-isip po tayo. Meron tayo pantabon. Lalo kung tayo mga bishop, tayo po yung pinaka-chairman sa bawat lalawigan. Tayo po yung pinaka-kinikilalang bishop sa buong bansang Pilipinas sa ginagalang. Ano man yung ating denomination, Baptist ka man, Presbyterian ka man, Full Gospel ka man, Pentecostal ka man, basta si Jesus ang itinataas. Meron mo tayong accountability. Kaya inaasahan ng Panginoon yung atin nung pakikibaka, ng mabuting pakikibaka sa ating pananampalataya. Itinuri ni Apostle Pablo. Bahala na po ang Diyos sa atin. Ako po'y sumasaludo sa lahat ng ating mga bishop, sa lahat ng ating mga elders of the province, sa lahat ng bawat mga pastor, mga mananampalataya. Sumasaludo po ako sa inyo. Pero tungkulin ko din po na mag-stand sa pananampalataya na itinuro sa atin ng Panginoon. Maraming salamat po. To God be all the glory. We love you and God bless you. Tayo po'y manalangin. Diretso na natin sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Salamat sapagkat ikaw yung Diyos ng katotohanan, ikaw yung Diyos ng Biblia. Salamat Panginoon, ang puso Panginoon ng Biblia ay ito'y sulat mo dahil sa iyong pagmamahal doon sa mga tao na nilikha mo ay sa iyong larawan at wangis Panginoon. Sa mga oras na ito, hindi rin ko po sa lahat ng mananampalataya mo, hindi lamang po sa bayan ng Victoria, sa lalawigan ng Laguna, sa buong bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, saan mo kami naroon. Tulungan mo po kami mula sa kaloob ng iyong banal na Espiritu, na pagkalooban mo kami ng karunungan at pagkaunawa mula sa iyo upang masunod namin na lubos. Hindi po yung aming kalooban, kundi ang iyo pong kalooban, Panginoon. Sa ganoon, kami po'y maging karapat-dapat sa iyo. Kami po'y maging kalugod-lugod sa iyo. Sumagana po kami sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at tumawak ang aming pagkakilala sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw yung aming model na aming tinutularan, Panginoon. Kaya mo sa oras na ito, Panginoon, tayuan namin ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon sa Kristo, intentionally. Makigbaka kami ng mabuting pakikibaka. Panghawakan namin, Panginoon, yung buhay na walang hanggan. Na aming tinanggap nung kami sumampalataya sa iyo, Panginoon sa Kristo, bilang aming Panginoon tagapagligtas. Salamat sapagkat hindi na kami nakabilang, Panginoon, doon sa mga taong mapupunta sa impyerno. Kasi, Panginoon, ikaw yung gumawa ng paraan upang ang mga tao na namumuhay kami sa kasalanan ay hindi kami mapahamak doon sa impyerno, walang hanggang pagdurusa doon ay may apoy na hindi namamatay, uod na hindi namamatay,
naglalagablam na asupre, nakahantungan ng mga tao, Panginoon, na sumalungat sa iyong kalooban, mga tao na laban sa iyo, Panginoon. Kaya po tinawag na Antikristo, Panginoon. Lord, have mercy on us, Lord. Idinideklara namin, Panginoon, that Jesus is Lord over Victoria, Jesus is Lord over Laguna, Jesus is Lord over the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Father God, in the name of Jesus, tinatalian namin ang lahat ng lalang at pakanan ni Satanas at ng kanyang mga kampos sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lord God, at kinakalagan namin, Panginoon, hinihiling namin, Panginoon, in the mighty name of Jesus, Father God, yung malahing pagkilos mo, O Diyos, sa buhay ng mga tao ngayon na makakapakinig ng iyong salita. Enlightening us, Lord God. Hindi ho kami ay nagpapatubot o papalago. Kayo po ang nagbubukas ng kaisipan sa mga taong namumuhay sa kadiliman, Panginoon. In the name of Jesus, Lord God, ipaunawa niyo pong malinaw sa amin ng mga tagapagturo. Hindi lahat ay kinakailangang magturo kasi kami ay mananagot. Meron kami accountability, Panginoon. Dahil kami pinagkatiwalaan mo ng mga tao, O Diyos, na sumusunod sa amin dahil pinapakilala ka namin kung sino ka, Panginoong Kristo. Father God, in the name of Jesus, enlightening us, Lord God. Lord, we trust in you. Kayong Diyos ng pag-ibig. Kaya nababa ng Panginoon yung iyong muling pagbabalik kasi binibigyan mo pa ng pagkakataon. Yung mga tao na makapagsisi, even yung mga mananampalataya mo, Panginoon. Nakabilang, Panginoon, doon sa body of Christ, Panginoon, in the name of Jesus. Lord Jesus is Lord over Israel. Bless Israel, protect Israel, Lord God, in the name of Jesus. Hiniling namin yung kapayapaan sa iyong bansa, Panginoon. Kilalanin ka na, Panginoon. Tanggapin at panampalataya ng Panginoong Kristo na ikaw yung Kristo. That you are Jesus, the only Messiah. In the name of Jesus. Lord, kahabagan niyo pa ho. Marami pa hong mga hentil, mga taong walang tama pang pagkakilala sa iyo, Panginoon. Ang tumanggap at sumampalataya sa iyo bilang Panginoon at aming tagapagligtas. In the name of Jesus. And Jesus is Lord all over the world. Pagpalain mo po ang mga pinuno dito po sa aming bansa, sa pangunguna ng aming presidente. Lord God, iligtas mo po siya, Panginoon, sa po na kanyang buong sambayan. You are the only Savior. Wala nang iba, hindi reliyon, hindi pagandahan ng Diyos, hindi paramihan ng kanin. Tangi ikaw lamang, Panginoon, ang tanging tagapagligtas. Wala nang iba, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na maintindihan ng mga tao na kinakailangan ng bawat isa sa amin na kami isilang na muli, kami ang ma-born again. Kasi ito mismo ay itinuro mo kay Nicodemo, Panginoon. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Panginoon, ang puso namin, Panginoon, umiiyak sa iyo. Lumuluhog po kami sa iyo, Panginoon. Ikaw ay Diyos ng mga bagay. Tulad ng panalangin ni Denny sa kanyang mga kababayan, Lord, heal our land. Na tinawag na isa sa bansang Kristiyano in Asia, Lord. Enlightening us, Lord. Gamitin niyo po, Panginoon, ang bawat mga mananampalataya mo, Panginoon. Saan man kami naroon ngayon, Panginoon, na kami maging asin at maging liwanag dahil ikaw ay Diyos ng kaliwanagan, Panginoon. Tulungan niyo kami na kami maging mabuting impluwensya. Saan man mo kami naroon? Sa mga kawang pinagkatiwala mo sa iyong mga under shepherd, ano man yung aming title, Bishop, Reverend, Head Pastor, Panginoon, tulungan niyo kami na kami maging asin at liwanag, maging mabuting impluwensya. Hayaan mo makita sa amin ng iyong kabutihan. Hayaan mo makita sa amin ng iyong katuwiran. Hayaan mo makita sa amin, Panginoon, na kami lumalakad sa katotohanan, Panginoon. Salungat doon sa katangian na meron si Satanas. Lord God, in the name of Jesus,
Liwanagin niyo po ang kaisipan ng maraming mga mananampalataya ng pangalang Yahweh, pangalang Elohim, pangalang El Elyon is one only true God na nahayag sa tatlong persona ng pagkakas na pinatunayan ito ng iyong salita, Panginoon. Kaya panatag po yung aming pananampalataya sa iyo, Diyos. In the name of Jesus, pagpalain niyo po yung mga pinuno din sa aming bansa magmula sa aming presidente, pagkalooban mo siya ng karunungan at pagkaunawa mula sa iyo, O Diyos, upang magampanan niya ng buong katapatan itong tungkulin na inaatas mo sa kanya bilang Ama, Panginoon, ng bansang Pilipinas, Panginoon. Even yung aming pangalawang presidente na si Sara Duterte, Lord, wisdom and understanding. Unite, Panginoon, ang bawat mga leaders na tinawag mo dito sa aming bansa. Dahil sinabi mo, Panginoon, kapag mayroong disunity, pagka mayroong kaguluhan, Panginoon, hindi nagiging maganda, Panginoon, ang nangyayari sa aming bansa, Panginoon. Save them, Lord God Jesus. Even sa lahat ng aming mga gabinete, sa pangunguna ng aming mga hepe, Lord, wisdom and understanding be upon them. Hinihiling namin na magkaroon sila ng banal na pagkatakot sa iyo, Diyos. Magkaroon sila ng takot na sila mahulog sa corruption. Isa sa pakana ito ng Diablo, Panginoon, na sumisira sa buhay ng mga tao ngayon. Matuto kami maging sapat kung anong meron kami dahil ikaw ay Panginoon na hindi nagpapabaya sa mga taong tapat na sumusunod sa iyo, Diyos. Mula sa nasyonal down sa barangay level, sa lahat ng aming mga militar, sa aming mga kapulisan, sa aming mga kasundaliwan, Marine, Air Force, Navy, Panginoon, sa NBI, sa lahat ng nagpapatupad, Panginoon, ng kapayapaan dito sa aming bansa, Panginoon, nagpuprotect sa mga mamamayan mo, Panginoon. Lord God, in the name of Jesus, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, use them mightily, Lord God. Lalo na sa aming kapanahonan ngayon, O Diyos. Iligtas mo po sila sa punakalang buong sambayan, laban sa lalang at pakanan ng Diablo, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, hallelujah, na sa lahat ng kanilang mga nasasakupan sa pangunguna ng pinakamataas na general, Panginoon, magkaroon sila ng banal na pagkatakot sa iyo, Diyos. Huwag niyo ngayon na sila ma-deceive na yung pasamantala lang, nakasiyahan pasamantala, Panginoon, na satisfaction, Panginoon, na naranasan nila, Panginoon. Ang resulta naman nito ay walang hanggang kaparusahan doon sa impyerno. In the name of Jesus, enlightening them, Lord God Jesus. Sa lahat to, Panginoon, ng mga hukom, Lord, ikaw ay Diyos ng makatarungan. Kaya ka nagalit, Panginoon, nagpadala ka ng mensahe doon sa mga Israelita, kay Amos, Panginoon, isang minor prophet, Panginoon. Dahil ikaw, Yahweh, Panginoon, hindi ka nalulugod sa gawang masama, hindi ka nalulugod doon sa iyong kababayan nang ikaw ay kanilang itinakwil, Panginoon. Hindi ka nalulugod sa mga pinuno, Panginoon, na hindi nagpapakita ng katarungan sa iyong bayan, Panginoon. Hindi ka nalulugod doon sa mga mandaraya, Panginoon. Even sa mga taga-Jerusalem, maging sa mga taga-Judea, Panginoon. Kasi nagkaroon ng divided kingdom, Panginoon. In the name of Jesus, Lord, lahat pinadadaan mo sa disiplina, Panginoon. Dahil sa ito i-invite. Even kami ng mga mananampalataya mo. Lord, salamat. Salamat sapagkat ikaw yung nagdidisiplina. Hayaan mo maunawaan namin na iyong pagdidisiplina, bahagi ito sa dapat namin ipagpasalamat, bahagi ito sa iyong pagkukorek sa amin. Hayaan mo matuto kami sa aming karanasan, Panginoon. In the name of Jesus, hayaan mo matuto kami umamin, tumanggap daw sa mga pagkakamali namin nagawa, lalo na kung involved ang body of Christ, Panginoon. In the name of Jesus, speak with us, enlightening us, anuman yung lanang at pakanan ni Satanas at ng kanyang mga kampon. Father God, in the mighty name of Jesus, ito'y aming tinatalian, ito'y aming pinaparalisa, in the name of Jesus. Cover us with your blood, in the name of Jesus. Tulungan niyo po kami sa iyong biyaya tabang mapagtagumpayan namin ang lahat ng lalang at pakanan ng Diablo. Hayaan mo masuot namin yung armor of God, Lord God. Tayuan namin ang katotohanan. Masumpungan mo sa amin, Panginoon, yung iyong katwiran. Masumpungan mo sa bawat isa sa amin yung pananampalataya. Masumpungan mo sa bawat isa sa amin yung lagi namin kahandaan
na ipangaral ang mabuting balita, Panginoon, patungkol sa kapayapaan, kaligtasan ng mga tao. Walang iba kundi ikaw, Panginoong Kristo. Masumpungan mo sa amin, Panginoon, na lagi namin suot yung helmet of salvation. Malinaw sa amin, Panginoon. Ano man yung mangyari na kami ligtas dahil ikaw ay aming tinanggap at pinanampalatayan ng bilang Panginoon at aming tagapagligtas. Hayaan mo kami maging rooted, Panginoon, sa iyong salita. The sword of the Holy Spirit. Dahil sinabi mo mismo, Panginoon, ang bawat salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu na nagbibigay buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang kami dumigdepensa. Kaya mo masumpungan niyo po sa buong body of Christ, sa aming kapanahonan dito sa aming bansa, bagay sa iba't ibang bansa, Panginoon. Father God, in the name of Jesus, katulad sa panahon ni Ezekiel, Panginoon, kung saan binigyan sila ng warning, Panginoon, bago maranasan nila, Panginoon, yung parusa mo sa iyong bayan, Panginoon. Pinigyan niyo sila ng warning. Nagpadala kayo ng mga propeta. Hindi sila nakinig, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, dito po sa aming bansa. Makasumpong ka, Panginoon, ng mga taong namamagitan. Huwag niyo hayaan na wala kang makita, Panginoon. Kaya iginawad mo, Panginoon, ang puot mo, ang parusa mo sa iyong bayan, Panginoon. Nawa sa aming kapanahonan ngayon, meron pa rin umiiyak, meron pa rin humihimok, magkaisa na tayo, manalangin tayo sa Panginoon. Iiyak natin yung mga nangyayari. Ang kalaban namin ay hindi tao. Ang kalaban namin, Panginoon, sinabi mo, Panginoon, mula sa sulat ni Apostol Pablo, ay si Satanas at kanyang mga kampon, mga pinuno, mga principalities na naghahari, Panginoon, dito po sa sanlibutan ito. In the name of Jesus. Lord, panghawakan namin ng iyong salita. Ito ay sword of the Holy Spirit. Kaya sinabi mo, Panginoon, sa pamamagitan ni Apostol Pablo, gawin namin ito sa aming pananalangin. No? In the name of Jesus. Have mercy on us. Salamat sapagkat ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Salamat sapagkat ikaw ay Diyos ng mabagay. Kaya po, naantala, Panginoon, ng iyong pagbabalik muli, Panginoon, dahil binibigyan niyo pa ang mga tao ng makapagsisi. Mga minamahal kong kapatid, simple panalangin galing sa puso. Hindi po reliyon na inaano ko. The only Savior is no other than the Lord Jesus Christ. Siya ang nagsabi, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Simple panalangin galing sa puso. Panginoong Jesus, sa oras po ito, humihingi po ko ng tawad sa lahat-lahat ng aking kasalanan na nagawa laban sa iyo. Sa ikong naisip, nasalita, naikilos, na hindi kalugod-lugod sa iyo. Bagay sa kasalanan na hindi ko namamalayan, patawarin mo po ako. Panginoong Jesus, sa oras na ito, tinatanggap kita at pinananampalatayanan bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Maghari ka po sa aking buhay, ngayon at magpakailanman, Panginoong Jesus. Ilista mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Hinihiling ko po ang iyong banal na Espiritu ay manaasa akin. Gabayan ako, patuloy akong turuan, upang ako'y lumakad ayon sa iyong larawan at wanas. Tulungan mo ako, Panginoon, na magpagtagumpayan ko ang mga bulaang propeta, ang mga bulaang guro sa aming kapanahonan ngayon. Bigyan niyo po kami ng tapang na tayuan namin ang aming pananampalataya. Dahil ikay nangako sa amin at tapat ka, Panginoon, sa iyong mga pangako sa amin. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Panginoon, ito'y amin pong tinaangkin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. To God be all the glory. We love you and God bless you all. Mabuhay po tayo lahat. Pagpalain po tayo lahat.